Pasko na naman. Ibig sabihin, bonus. Dagdag ito sa sweldo. Dapat mag-practice ng gusto para sa caroling marami tayong kikitain. Ang Pasko, hindi kumpleto yan pag walang dalaw kay Ninang at Ninong. Ang Pasko, ano nga bang tunay na kahulugan nito? Mga mensahe at pagsasapamuhay ng mga aral mula sa Panginoong Hesukristo. Kasama mo, Pastor Jay Banzuelo sa Konektado. Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa maganda kayong katayuan ngayong Saturday morning. Tayo po'y sama-sama sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Ito po si Pastor Jay Banzuelo. So, sa mga birthday celebrators po dyan, happy birthday po sa inyo. At kung kayo po ay may special occasion sa inyong buhay, I do pray na kayo po ay nag-enjoy at sa biyaya ng Panginoong Diyos ay kayo po ay talagang nakakakita ng mga iba't ibang klaseng blessing na pinadadaan ng Panginoon sa inyong buhay. Well, ngayong umaga po, nais po muna nating makinig ng isang awitin na sana po ay makapag-inspire sa atin ngayon pong Sabado ng umaga. Sisinagan ka ng ilaw ng pag-asa. Wala ka ng dahilang matitira sa Paskong ito. Ngumiti ka na.
Sinagan ka ng ilaw ng pag-asa, wala ka ng dahilang matitira sa Paskong ito. Ngumiti ka na. Ngumiti ka na. Ayan, sana po yung awitin na yan nakapagbigay po ng panibagong ngiti sa inyong mga labi. Dahil alam ko ngayon pong Sabado ng umaga ay medyo challenging para sa ibang gumising. Ano po ang mga kadahilanan? Sabi ko ng iba kagabi, napakarami pong dinaluhang mga activities, mga parties. No? Maaga na ho mga nag-Christmas party ngayon. At ang iniiwasan natin yung traffic, yun hong magkasabay-sabay ang mga okasyon. And of course, dahil mukhang yung iba'y talaga i-maximize yung Christmas vacation. Ang ginawa ho ng ilan ng Christmas party po ay medyo, anong tawag natin dito? Yung iba ho, nakita ko, November 29 pa lang, nag-Christmas program na, nag-Christmas party na. Pinapaalalahanan po tayo na kung tayo daw po ay pupunta sa mga occasions, always remember, yun hong Kapaskuhan ay isang masayang okasyon at marami hong kainan at yung mga kasiyahan. Pero kinakailangan daw magkaroon ho tayo ng disiplina para ang ating kalusugan ay hindi mag-suffer. And at the same time, tatandaan po, traffic. Opo, traffic. Nais po nating palalahanan kayo na sana ay hindi ho kayo mahuli sa inyong mga okasyon. Kaya magplano po kayong mabuti ng inyong mga lakad. Well, kung kayo po ay meron din po mga okasyon na isa-celebrate, mga kapatiran na makikita, I do pray na ang inyong pong fellowship, ang inyong pong occasion will be meaningful. Jesus is the reason for the season. Yan po ay mahalagang paalala. Ngayon po ay buwan na ng December. Huling buwan ng 2017, kaya po ang napakagandang gawin ay magbalik tanaw. Paano ba ang aking buhay ay aking, sabi nga may improve, no? At ano ba yung mga bagay na dapat kong masipat sa aking buhay na dapat kong ipagpasalamat. So, dalawang bagay po yan. Pag nagbabalik tanaw ka, tinitingnan mo kung alin yung mga bagay na dapat na i-modify sa iyong buhay. I-evaluate daw natin para makorek natin ang ating mga sarili. At pangalawa naman, ano yung mga bagay na masasabi nating highlights ng iyong buhay. As in positive. Yung mga bagay po na nakapagbibigay ng, sabi nga natin kasiyahan sa iyo dahil meron ka na-accomplish, may mga bagay ka na masasabi nating naging achievement at yun po yung mga plus factors ng iyong buhay. Mga dapat ipagpatuloy. At last weekend po, para daw tayo ay magkaroon ng way to evaluate ourselves, gumawa daw tayo ng pamamaraan para isulat ang mga bagay na ito. Yan po ay importante, hindi lang po para may journal ka, ayan din daw po ay kinakailangan mo rin, especially as an individual. Kung ikaw po ay nagpaplano, lalo na po yung iba, meron pong mga tapos na ang kanilang, sabi nga natin ambition or goals for a specific job opportunity or for a specific company and gusto nilang magkaroon ng change for the following year. Napakahalaga po na meron kang naisulat na mga makatotohanan or realistic na evaluasyon ng iyong naging performance. Dito ay for professional level ito. On the other hand, sa personal level, ganun din. No? Gusto mo na ikaw rin parang merong way para i-compare yung sitwasyon ng buhay mo this year to last year o kaya makita yung mga achievements at mga bagay na nangyari this year. So, next year, meron kang point of comparison. So, napakahalaga po niyan. 5 po yung ating sinabi na mahalaga. Be brutally honest. No? Kung ano yung totoo, sulat mo dyan. Kung maganda, okay. Kung hindi maganda nangyari, sulat mo dyan. Ano yung mga bagay na dapat kong katutunan. Second, ang nakalagay po dito, kinakailangan daw po nating allocate time to write one.